So, ayun po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again po sa JLat Vlog. So, for this episode po natin, andito po naman po tayo ngayon sa bayan po ng Umingan, Pangasinan at meron po kaming ipapakita po sa inyo na property po dito na mango farm po siya. So, ang sukat po ng property ay 10,951 square meter. Yun ba yung pagkatanda ko? Basta po ito po ay isang hektarya po ito mahigit na binebenta po nila ng seller. At dito po mag-start yung property. Dito po yung boundary po niya, diretso po yan. Tapos ito po yung frontage po yan, nakaalong barangay road po siya. Ang estimate po naming entrada simula hanggang po dun sa may lagpas po ng poste ng kuryente, nasa mga 60 meters po siguro. O mga 50 to 60 meters po ang kanyang entrada. At ito nga po ay, ang presyo po ng property nito ay 4.5 million. Negotiable pa naman daw po yung presyo ayon po sa seller. At ito nga po ay titled property, TCT title na po ito. At tax updated po dahil sabi sa akin ilang buwan pala siya nagbayad po. Nasa 5 months pa lang daw po siya nung nagbayad po siya. So may kuryente na po. Ito na po yung kuryente po ng property. At gumagana pa yata Ayan, gumagana pa siya. Kasi ito po yung poste po ng internet connection, Converge. Magpapa-install na lang po tayo ng Converge kung sakasakali po. So ito po ay mango farm. Meron po itong 60 more or less po na puno ng mangga. Mga kinalabaw po ito. Tapos income generated na po. At umaani po ito ng mga daan-daang kain din po. Di po lang namin alam kung magkano po kinikita niya kasi di po namin natanong. So estimate po natin siguro 100,000 din po kikitain kung sakasakali po. So hanggang dito po yung kanyang entrada sa part po nito. Lagpas daw yata ito yata po yun. Diretso po ito. Ayan, at yun nga po, may mga puno ng Jimmy na rin po dito na nakatanim. At meron pong unfinished na bahay at meron na rin pong kubo. Ayan, itirhan nyo na lang po yung kubo, renovate na lang din po yung unfinished po na bahay kung sakasakali po. At yun nga po, dito sa property po hindi po nakakatawa dahil dito nga po sa harap po ng property ay nabili po ng isang kliyente po namin. Halos kakagaling lang po namin dyan, nakimerienda. So maraming salamat po ma'am sir sa pagpapatuloy nyo po sa amin. At yun nga po, may pupuntahan yata sila ngayon. So tara, pasukin po natin itong property na ito. At hinagyan pa ng kawayan. Ang source of water po dito, deep well. May naka-install na pong deep well dito sa property. At malakas po yung kanyang tubig. Meron pong fish pan sa pinakadulo. Ayusin na lang, papahukay na lang kung sakasakali po para lumalim po siya. So ang boundary po niya siguro po lagpas po ng kawayan po na yan. Ganun po. So kailangan po natin itong i-relocate survey po kung sakasakali po para ano po natin yung pinaka-boundary po niya. Ayan po. So ito po yung unfinished po na bahay. Na kasama na po sa bentahan po ito. Sa 4.5 million po na presyo. Ayan. At ito lang po yung kubo. Nakakabit na po yung connection, yung power line. Tutuloy na lang po yung pagbabayad kung sakasakali po. So ang property po nito ay may part na flat, may part po na fast slope. At ito nga po, yun po yung boundary niya sa part na yan. At ang kagandahan po nito, malapit lang po siya sa National Highway, Pangasinan Nueva Ecija Road. Ang estimate ko na sa mga 1 kilometer lang po mahigit, mga 1.5 kilometer. Tapos sa town proper po ng Umingan, mga 10 kilometers po siguro mahigit. O sabihin 10 kilometers more or less. Tapos sa Carmen Tiplex, mga 15 to 20 minutes po driving. So ito po yung kanyang poso o source of water na deep well. Malakas naman po yung tubig po niya. Ayan. Talagang hindi po kayo po dyan. Malamig po yung tubig. Kahit magsawa po kayo maligo po dyan. Only bomba po yan. Ayan, only tubig. Ayan po. May ilaw na rin dito. Tapos meron po silang kulungan ng baboy tsaka silungan po ng mga manok. Meron po silang mga pangitlugan po ng manok dito. At yun nga po,
Ang boundary po sa bandar yan, siguro lagpas, malapit doon po sa may kawayan. Pag ganun po. Tapos pag ganun rin po dito. Ang shape po ng property po ay pa-rectangle po siya, pahaba. At hanggang doon po yung property sa part po na yun. Diretso pa po yan. Andun po yung fish pan po niya sa part po doon. At puntahan natin para makita niyo po. Ayan, puntahan po natin. At andun yung mga kasama ko. Pinipicture po nila itong property nito. Na-vlog ko na po ito dati kaso nga lang nakurap po yung kanyang, nakurap po yung aking memory kaya memory na aking pag-vlog kaya nire-vlog ko po ulit. This time po ay makukuha na po natin ng drone video po ito. Ayan. Para makita niyo po yung kanyang aerial video sa taas. Kahit punong-puno po ng mangga. Ayan po. Sa naman po sa kung sakaling meron na po tayong contractor po ng mangga doon po sa kabila, meron po silang contractor po ng mangga po doon. Ang hatian daw po yata is 65-35 po ang hatian. 65 po sa contractor, 35 naman po sa may-ari po ng mangga. Ayan. At yung amilyar po nito every year, mababa lang po, wala po 1,000. Ayan. Ang capital gain tax po nito, magkano lang naman po siguro. Ayan. Yun nga po yung obligasyon naman po ng bawat isa. Ang sabi po ni seller nung nakausap ko po siya, yun nga po, pag-usapan nyo na lang po daw yung obligasyon ng bawat isa. Kasi tinatanong ko sa kanya about sa obligasyon po niya sa capital gain tax. Hindi niya po masabi. Hindi po niya maano. Sabi nga po niya, pag-usap na lang. Tapos yung 5% naman po, ay magbibigay daw po siya para sa mga ahente. So, andito po yung kanyang fish pan, part na yan. Hindi ko lang po matukoy kung saan po ito yung boundary kasi yung may-ari, nakausap ko lang po through phone, kaya hindi niya masabi yung boundary. So, kailangan mating ipa-geodetic po ito. Pero ito yung property po nila dahil yung asawa ko po, kaibigan po niya yung anak po nung seller po. Kaya, tsaka dito daw po sila tumatambay nung kabataan pa nila. Kaya alam po nila itong property na ito. So, kung may mga ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag na lang po sa akin. Ayan. At yung pinaka-boundary po doon sa taas po niyan. Diretso po pa ganun. Kung may ibang katanungan pa po kayo, tawag lang po kayo sa akin para ma-explain ko po sa inyo itong property nito. At kung gusto nyo puntahan itong property ng personal, sasamahan po namin kayo para makita nyo po ng personal. At kung gusto nyo kausapin yung may-ari, mas maganda po, ahead of time po, kung gusto nyo tignan itong property at gusto nyo makausap yung may-ari, para masabihan ko din po yung may-ari para hindi po siya umalis o baka mamaya meron po siyang schedule na pupuntahan. Kung may naka-schedule po siyang pupuntahan. So, mas maganda po yung ganun. At least, yun nga po ang sabi namin, mas maganda makausap nyo po yung mismong seller po. Hindi lang po kami yung mga ahente po ang kausap nyo. Mas maganda pati po seller para pag i-negotiate nyo yung presyo, magsalubong na lang po sa price. At kami na po mga ahente po ay kami po yung tutulong sa inyo upang mag-due diligence po. I-request po yung lahat mga kailangang i-request ng mga dokumento po nito. Ayan. Kukuha po tayo ng copy ng certified true copy ng titulo, yung kanyang tax declaration, tax clearance, certificate of non-improvement. Kung hindi pa po nakadeclare yung bahay, kung nakadeclare po yan, wala tayong makukuha sa NI po. Pero kung hindi po nakadeclare, wala po siyang improvement. At yung kanyang tax mapping po. Kasi yun po yung mga kailangan po para sa pagpapakompute po ng BIR, ganoon din po sa pagpatransfer po ng title po kung sakasakali. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.